puno. Unang sarap natin, puno kagad. Halo ng speed duck, yellowfin, saka tuna. May mga ilan pang buhay guys. Yan ang nangingintab sa ilalim na ano yan, puro isda pa rin yan, mga patay na isda na. So hindi maiiwasan yan dahil nagsisiksikan sila dyan guys eh. Kaya ayan, nakikita nyo ilan na lang ang buhay. Morning guys, lilipat muna yung simang isda. Kailangan natin mag voice over guys kasi sa naririnig nyo ang ingay ng hangin sa speaker ng ating cellphone. So para mas maganda at malinaw yung marinig yung boses ay voice over tayo ngayon. Yan, preparation tayo ngayon para lumipad at maghanap ng isda. At yan yung ating kasama si Bal Coyoca. Ayan, si Bal Coyoca. Siya po ay isang skip man. At the same time, siya rin yung aking spotter. So, ilang beses ko na rin po siya nakasama sa ibang mga vessel. At kagandahan dyan, siya ay malinaw ang mata. At katulad ko rin na talagang mahusay na spotters. Ika nga, ayan guys. So, preparing tayo to start the engine para makalipad tayo guys. Ayan, medyo chinecheck natin yung mga controls. Tinitimpla-timpla muna yan dyan bago tayo mag-start. So, para ayan, nag-start na nga ako dyan guys. At makikita nyo dyan na sa ating pag-take off, kailangan talaga na naka-clear ang lahat. Walang tali ang ating skid. Yung skid po yung paa ng helicopter natin guys. So walang obstruction, clear ang lahat, walang pwedeng sabitan. So that is the basic consideration para maka-take off kayo ng safe mga kasimang isda. Ayan. Ginagamit ko ngayon yung aking Insta360 camera guys kasi marami nagtatanong kung anong ginagamit ko ngayong camera. So ayan po, Insta360 na talaga naman nakakainis din dahil mabilis pong uminit ang battery. Pag uminit yung battery niya, naghahang na. Kaya hindi ako makakuha ng matagal na mga aerial videos natin kung umari ang ating mga motherboard or ating sister boat. Minsan hindi na natin makuhanan kasi pagka uminit na yung battery, apektado na yung performance ng camera mismo. Pero maganda naman yung gamitin ng camera at ayan. Ayan, sabay pa kami tumingin sa paan ng ating helicopter to check kung clear na, kung wala na itong tali or wala na itong sagabal or na pwedeng bumigil sa aming pag-take off. Kung wala ng hazard na siyang magiging cause ng any untoward incident guys. So kailangan mag-clear tayo pareho. Ayan, take off na nga tayo guys para maghanap tayo ng isda. So sa pagkakataong yan, medyo mahangin-hangin pa rin. Upon take off guys, kailangan natin pa rin i-check yung ating mga gauges, ang ating instruments, at kailangan nating umikot sa ating vessel na for a final check ng ating mga instrument na yan bago tayo lumayo sa ating vessel. For safety purpose guys, para kahit malayo tayo, na-check naman natin yan bago tayo lumayo. So yung safety nandun pa rin guys. Kaya
safety is paramount talaga. Kailangan nating observe yung safety in any eventualities, ay meron tayong idea sa kung anong performance ng ating helicopter, from its engine, flight controls, hydraulics, electricals, mga pressures nila, oil pressures, tsaka yung mga temperatura guys, kailangan ma-check yan bago tayo lumayo, para na sa ganon ay kampante tayo na nasa good condition talaga. Pero before naman tayo mag-take off niyan, makikita naman natin yung health ng ating helicopter through their gauges. Kaya naman upon take off, yun pa rin po ang ginagawa kong isang safety procedure para bago tayo lumayo ay talaga namang tayo ay kampante sa ating paghahanap ng isda. So yun po ang mas maganda, habang lumilipad tayo wala tayong ibang iniisip na mayroon discrepancy sa ating chopper. Although this is properly maintained naman talaga guys. So iniingatan po talaga natin ang ating air assets. Good morning guys, naka-area na kami ngayon. Kanina nga lumipad kami. Unfortunately yung aking camera na naman ay nalobat na naman. So hindi natin nakuha na ng aerial views ng ating nakitang isda, pero ito ay narihan natin. Thank you naman at nagpariya yung isda. Kaya hindi natin nakuhanan na ito. May resulta naman yung ating pinagpagulan kanina. Narihan natin. So thank you Lord that kami nagkaroon ng opportunity na tamasa na yung blessing ngayong umaga. First set namin ngayong umaga. Ayun na yaras. Mag 9:50 na. Pero pareha to kanina mga siguro mga nasa 9:20. Hindi na nga lang natin nakuhanan at yun nga, laging nagiging problema ng aking Insta360 camera ay naglo-low back o nag-iinit ang kanyang battery, kaya hindi tayo makakuha ng aerial videos ng mga kawan na ating nakikita. So pagtsagaan nyo lang muna guys itong ating mga aryada na video kahit wala tayong aerial videos na nakukuha na. Mahalaga nakaka-area tayo at tayo ay kumikita ang ating mga kasimanis na. Ayan. Sabihin natin guys, kasi dito sa loob ng ating lambat ay merong alon-alon kanina. Malaman natin kung ganong karami ang nahuli natin ngayong umaga. Thank you. Stay tuned and keep on watching mga kasimanis na. Good morning po. Positive guys, meron na tayo nakitang ebidensya sa loob ng ating lambat. Malapad din yung alon-alon sa loob kanina. So nakakatuwa naman dahil na-bless na naman po tayo dito. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagpa-power block natin at ang ating mga kasamahan na ibibigay sa ngayon. Ito na ang ating mga opisyales. Ayan. So ito pong kasaya pagka may huli tayo. Thank you Lord. Sa nakikita nyo guys yung kadena, yan, pinapile po talaga ng maayos yan, sinasalansa ng maayos ng walang sabit-sabit para hindi masira ating lambat. Nakita nyo yung snap ring na yon, yung isa sinasalansan din po ng ayos yan dyan, hilera, hindi pwedeng magkabali-baligtad dyan dahil yan ang magiging cause ng pagkasira ng ating lambat. Kaya yan po ay talagang binibigyan ng instruction ng ating maestro, yung pumipito dyan na taga Santa Fe, Bantayan, Cebu po yung ating maestro dyan. So sa makikita nyo yan, talagang mabigat yung ating lambat dahil sa ano pa lang, sa kanyang kadena, sa kanyang snap ring. Yung snap ring po yun ang papalubog po ng ating lambat
Yun ay nakatad sa ating kadena. At yun naman po ay doon sa snap ring na yon, doon naman po ay nakatuhog sa ating kable na isang binibira ng ating main winch. Yan po ay lagi yung inuulit sa inyo. So sa mga bago lang po sa ating YouTube channel ay mas maganda naiintindihan nyo po kung paano lumulubog yung ating lambat. Kaya kasi sa haba po niyan, mahigit 1 kilometro po ang lahaba ng ating lambat at talaga po napakamahal niyan. At sinasabi ko po sa inyo, yung ating helicopter nga po guys, mas mahal pa yan, ang ating lambat ay mas mahal pa sa ginagamit nating helicopter. Kaya talagang iniingatan po yan kasi pag sira ang lambat nyo, hindi po talaga kayo makaka-area. Yan po ang isa sa pinaka heart and soul ng aming operation. Ayan guys, ang ebidensya, namumuti na sa loob ng ating lambat ngayon. Yan ang sinasabi natin kanina na meron na tayong nakitang alon-alon. So ngayon, pumuputi-puti na. Ayan, parang nahihiya siya, ayaw lumutang ng tuloy-tuloy. Ayan. Nahihiya. Malapat yung alon-alon guys, marami-rami siguro to. Kasi kahapon guys, nag-area kami, naka 150 tons kami guys. So ngayon, sana parang kamukha to nung kahapon para mas maganda. Madali tayo mapupuno ang ating mga bodega guys. Ayan, ang daming alon-alon niya, may pisik-pisik sa loob. Kanina namuti na yan, so sana ganun pa rin kadami or mahigit pa para mapuno ng ating mga bodega guys. Ayan, pagka ganito bawi-bawi lang kasi nung nakaraan sabi ko nga sa isang vlog ko na tayo ay 4 na araw na hindi naka-area, kaya bawi-bawi din pagka meron. So ganun talaga ang buhay. Sa mga nagtatanong nga po pala kung paano mag-apply dito sa aming company, pwede po kayo mag-apply online sa Facebook page nila, sa Prabel Fishing Corporation Crewing Management po. Inuulit ko po, follow nyo lang po ang kanilang Facebook page, Prabel Fishing Corporation Crewing Management. Apply po kayo dyan online. Nandyan po ang instruction, may instruction, nakasulat din po doon ang kanilang address, telephone number at mga email address. Sa dami po nagtatanong sa mga followers, subscribers din natin sa Facebook, sa YouTube channel, ayan po, inulit ko na ulit sa inyo kung paano mag-apply. Sa dami pong gusto mag-apply, para malaman nyo po ang mga requirements, doon po kayo sa kanila magtanong at nang sa ganon masagot po kayo ng kumpletong detalye. Sa akin po sila nagtatanong, paulit-ulit na po ako ng pagsasabi, makukulit po, nagpo-post na rin nga po ako ng page nila kung may hiring, pero palagi po silang may hiring dyan. Ang dami po nilang pinopost na hiring, kaya mas maganda i-follow nyo po sila sa kanilang page para nang sa ganon, updated po kayo sa kanilang mga available position na hinahire. Ang operation po ay dito sa Papua New Guinea. Papua New Guinea po o hindi po sa Pilipinas kasi international commercial fishing po ang kanilang operation, kaya maraming requirements na kakailanganin. Basic po yung passport, seaman's book at saka COVID vaccine. Yun po ang initial na alam ko na talagang kailangan. Regarding din po sa sweldo, wala po akong idea sa mga sweldo nila. Iba't iba po ang rate nila kasi iba't ibang posisyon ng kanilang ginagampanan ng tungkulin dito sa laot, dito sa barko, kaya iba't iba po ang rate niyan. May basic pay po sila, at the same time may catch bonus mga kasimangang isda. Kaya pag maraming isda na nahuhuli, maganda ang kita, maganda ang bigayan dito sa aming company guys. So apply na po kayo doon po sa mga interesado at doon sa mga qualified na matanggap, dahil alam nyo naman po yan sa inyong sarili kung kayo ay may mga requirements na yan at may experience. Usually kailangan po may experience po dito sa pangingisda.
lalo na kung fisherman po ang inyong a-applyan. Kailangan kayong marunong lumangoy, marunong kayong maghayuma o magtahi ng lambat. Yun po ang mga basic na requirements na alam ko na pwede ko pong masabi. Pero kung kayo po ay marunong ding magluto, marunong kayong mag-dive o diver kayo, pwede rin po kayong matanggap dito. Yun po yung mga kinakailangan nila na nakikita ko sa post nila, mga kasimangisda. Ito po yung portion kung saan magkakalaskas na sila, na dyan yung makikita yung isda na unti-unti nang lumulutang or nangingibabaw na pag nagkakalaskas na sila dahil naiangat na nila yung mga isda mula sa ilalim. So makikita nyo dyan, madami ng tinga at marami ng lumalangoy-langoy dyan sa ibabaw dahil yung bag portion niya kailangang maipon doon yung ating mga nahuling isda. Kaya sa pagkakataong yan, habang kinakalaskas yan, unti-unting umiibabaw yung isda natin. Kaya makikita ninyo, may mga tumitinga dyan, may mga naglalangoy-langoy na dyan sa loob ng ating bag portion. So, yan po ang tinatawag na kalaskas portion. Pero hindi niya akong presyo. Pang todo. Tingnan niyo yung pinagasan, baka panalis. Ako, presyo, pinagay akong hus. Yung hus, pinagay yung hus. Kunti na lang, may dalawang hus din. Tingnan may dalawang badyaw. Parang tinanay yung taga ng pantayan. Joker na sila guys, medyo mabigat-bigat na yung nasa loob ng bag portion natin. Gagamitan na siya ng malaking lubid para mas maging mahatak, para mas malakas yung pira. Aray, ito na.
Baka ikat-ikat yan, tubo tayo. Sasalok na tayo guys. Ayan, tumugo na yung isda. Nasiksik na dyan sa loob guys. Pagka ganyan na compact ang isda, nasiksik na dyan. Karamihan dyan namatay na sa ilalim ng lambat. Mga ilan-gilan na lang yung nabubuhay dyan. Ang makalimitan dyan na yung yellowfin ang nabubuhay kasi siya mas matagal ang buhay. Yung skipjack o yung gulyasan ay madali ang buhay niya. Mabangga nga lang sa lambat, eh namamatay ka agad ito. Yun ang malimit ko sinasabi sa inyo sa ating mga nakaraang vlog. Ganyan guys, ayan. Preparation for salok na tayo guys. Lalagyan nila ng sapin yan para hindi magasgas yung ating lambat ng kable yan. Lalagyan ng sapin yan kasi dyan tama-tama yung ating kable. Kaya para maproteksyonan ang ating lambat para hindi masira, yan may sapin yan dyan. Oh, kita nyo dumudugo na, nasiksik na sila doon. Ang iba na ano na dyan, baka may nadurog na dyan. Kaya sa dami ng isda sa ilalim, ayan, makikita nyo pagka dumugo na, ibig sabihin pwede na yung salugin at compact na ang isda sa bag portion. Ayan. Antayin natin guys, ito malapit na makita ang ating salok. Ayan.
Go! Unang sarap natin, puno kagad. Halo ng skipjack, yellowfin, saka tuna. Ang nagsasalok guys natin ngayon ay ang ating fishing master. Ayan, naka-orange na yan, yung kalbo. Siya nagsasalok ngayon. Tandaan naman. Nasa 5 bodega tayo guys, hindi tayo makakapunta sa conveyor. Masyadong masikip doon at mabaha ng dugo. Ayan. Slowly release and slowly. Hold the chain. Habang nagsasalok guys, ito na mga ating mga kasamahan dito. Naghahayuman ng lambat. Yung mga sira-sira na lambat ay kanilang hinahayuma para sa susunod na area namin ay okay na. Ayan, yan. Nag-ano kami ngayon, nagsasalok. Ayan.
Sariwang sariwa. Ayan. Puting puti pa. Sariwang sariwa guys. May mga ilan pang buhay guys. Yan ang nangingintab sa ilalim, ano yan, puro isda pa rin yan, mga patay na isda na. So hindi maiiwasan yan dahil nagsisiksikan sila dyan guys eh. Kaya ayan, nakikita nyo ilan na lang ang buhay. Naka 60 tons na tayo guys, isang bodega na tayo. So meron pa sila salok. Number one. Match number 1, kaliwa. Ha? Wala. Slowly rin yun sa, slowly. Ito ko sa number 1, hat number 1. Very far. Rapolin Lee, very far. Dahil napuno na nga guys yung ating isang bodega, which is 60 tons ang laman ng ating bodega. Ayan, lumipat sila ng panibagong bodega dito. Nasa Bukana ito, kaya ako nakakuha dito ng shots dito sa bodega 1. Ito yung pinakamalapit, so hindi na kailangan pumunta dun sa dulo dahil bumabaha dyan ng brine water at saka basa. Kaya very timely na nakaabot ako dyan, nakakuha ako ng shots dito sa ating conveyor. Ayan, ang ating kasama nga natin dito, ang ating chief engineer yan, nakaitim na may bonnet, si Chief Roy. Ayan, Casildo. Si Chief Roy Casildo po ang ating chief engineer.
Dati po siya sa isang company din, sa isang fishing company. So, nandito siya sa atin ngayon, kasama natin. So, ayan. Tuloy-tuloy ang daloy ng Gracia. At ito po yung ating huling area bago po tayo tumabi. Na-deliver ang ating isda ng good quality. Yan, kumakaway po ang ating chief reaperman, si Chief Bernard Armisa.